Breaking news, mga fighter jet ng China nagpaputok ng missile habang nagpapatrolya ang Pilipinas at US sa West Philippine Sea. Samantala, Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pinalago ang turismo dito sa bansa. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Hilonggo, Please subscribe subscribe and like. and share. Ang mga fighter jet ng China ay nagpapatok ng mga missile sa South China Sea sa panahon ng mga pagsasanay na kasabay ng joint ng US at Philippines military drills habang ipinapakita ng mapa ang pinagtatalo ng karagatan kung saan lumalaki ang tensyon. At ayon pa nga umano, inaangkin ng Beijing ang halos buong South China Sea at tinanggihan ang desisyon ng internasyonal na tribunal na walang legal na batayan ang mga assertion nito. Madalas naglalagay ang mga bangka para magpatrolya sa daluyan ng tubig kung saan nagtayo ito ng mga artificial na isla. Ayon pa nga umano sa nakalat nating impormasyon, tinutulan ito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pagtatayo ng mga artificial na isla ng China sa West Philippine Sea dahil nasasakop na umano ang eksklusibong economic zone ng bansa. Unti-unting sinasakop na ng China ang ilan sa mga sakop na teritoryo ng Pilipinas dahil sa paggawa ng mga artificial na isla nito sa South China Sea. Kaya ang Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tutol sa mga ginagawa ng China sa South China Sea. Namang December, kuwang-kuwa sa video ng ating Philippine Coast Guard kung saan pinaputokan ng mga China ng water cannon ng mga barko ng Pilipinas, kung saan nagkaroon ng pinsala ang mga barko ng Pilipinas at nalagay pa sa panganib ang mga tripulante na sakay nito. At ayon pa nga umano, sa gitna ng backdrop na iyon, kinundina ng Beijing ang mga drills ngayong linggo sa pagitan ng Pilipinas at US na pangalawa sa wala pang 2 buwan. Kasama nilang isang aircraft carrier group na pinamumunuan ng US Carvinson, kung saan sinabi ng Washington na mga pagsasanay ay mapapahusay ang aming kakayahang makipag-ugnayan sa kamalayan ng maritime domain. Grabe talaga ito ang bansang China mga kababayan. Samantala, ang ginagawang drills ng Pilipinas at US ay nasa loob lamang ng teritoryo ng Pilipinas. Hindi naman ito lumalagpas sa kanilang mga teritoryo. Noong makaraang buwan lamang mga kababayan, ang India at ang Pilipinas ay gumawa din ng pagsasanay sa West Philippine Sea, kung saan galit na naman ang China nung makita ito ang mga warship ng Pilipinas at ng India. Ayun pa nga umano, nag-deploy umano ang Pilipinas ng 4 na naval vessel at isang multi-role helicopter at isang anti-submarine helicopter, at nagpadala rin ang US ng cruiser, 2 destroyer at maraming combat aircraft. At ayon pa nga umano, nag-deploy din umano ang China ng type na 52D guided missile destroyer, type 54A frigate para sa shadow ng Philippines at Amerika, na nagdulot ng mga babala mula sa isa sa mga patrol boat ng Pilipinas sa South China Sea. At ayon pa nga umano sa tagapagsalita ng Ministry ng China na ang mga pagsasanay sa pagitan ng US at Pilipinas ay irresponsible at nakapagpinsala sa pamamahala at kontrol sa sitwasyon pandagat at kaugnayan ng mga alitan. Bagamat ang China ay madalas umano na nagpapadala ng mga barkong padigma o pang-anino ang mga sasakyang panghimpapawid ng US at karagatan. At ayon naman umano, sinisikap ng Washington na palakihin ang ugnayan nito sa bansa sa Rio upang kontrahin ang mga impluwensya ng China noong Setyembre, at inulat ang militar ng US ay naghanap upang bumuo ng isang daungan sa Philippine o Batanes Group of Island. Magbibigay ito ng akses sa teritoryong nakaharap sa Taiwan sa pangunahing daluyan ng tubig na magiging susi kung sakaling ang Beijing ang sariling mamamahala sa isla na inaangkin nito bilang sarili nito. At ayon pa nga umano, kokontrahin umano ng US ang mga iligal na ginagawa ng China na pag-aangkin sa mga teritoryo na mga kalapit nitong bansa, lalo na ang bansang Pilipinas, na ilan sa mga teritoryo ng Pilipinas ay inaangkin na ng China na kanila umano ito mga teritoryo kahit napakalayo ito sa hainan na kanilang teritoryo. Samantala, napakalapit lamang sa Palawan. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo dito sa ginawa ng US sa bansang Pilipinas na tinutulungan nito na hindi makuha ng China ang ilan sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas, at ang bansang China naman lalo pang nagiging agresibo sa pag-aangkin sa mga teritoryo
na mga kalapit nitong bansa. Sa iba pa mga balita, nga umano, ang taong 2023 ay isang panalo para sa industriya ng turismo ng Pilipinas dahil tinanggap nito ang mahigit 5 milyong international visitor arrival mula Enero hanggang December 31, 2023 na nakapagtala ito ng mahigit 480 bilyon sa mga international tourism receipt. Ayon sa Department of Tourism, ayon pa nga umano, ang bagong record ay mahigit kumulang 650,000 na mas mataas kaysa sa target nitong 4.8 milyon international na bisita na nainasahan may bisita sa bansa para sa buong taon. Tubayon pa nga dito, binigyan din umano ng cheap tourism na ang lokal na industriya ng turismo sa bansa ay mas mabilis na buhabawi kaysa inaasahan. Ang mga resibo ng international na turismo sa bansa ay tumaas sa tinatayang 482.54 bilyon mula Enero hanggang December 31, 2023 na mas mataas ito kaysa 124.87% kumpara sa tinatayang 214.58 bilyon na resibo na bisita mula parehong panahon noong nakaraang taon. Noong 2019 o pre-pandemic period, nakapagtala umano ang Department of Tourism ng 480.15 bilyon sa mga international tourism receipt. Ang Pilipinas ay umabot na umano sa tinatayang 66% recovery rate para sa all-time high international visitor arrival na nakamit noong 2019. Sa pagsapit ng 2024, ang Department of Tourism ay nag-target na baseline na target na 7.7 million international visitor arrivals. Malaki pa ito kaysa sa nakaraang taon. Wala bang 2 taon na panunungkulan nagawa na ng Department of Tourism na makumplito ang 158 kilometro na mga kalsada patungo sa mga destinasyon ng turismo sa bansa sa hangarin na pataasin ang koneksyon sa mga destinasyon pang turista sa pamamagitan ng Turismo Road Structure Program. Nito sa pakikipagtulungan ng Department of Public Works and Highway upang higit na mabigyan ng kaginhawaan sa mga turista sa mga tuntunin ng kadahilanan kumilos habang tumutuklas ng mga destinasyon paligid ng kabisara ng Pilipinas. At ayon pa nga umano, ang masaganang kita sa turismo mula internasyonal at lokal na negosyo. Sa negosyo, mga kaganapan pang promosyon ay natapos din noong 2023 para sa industriya ng turismo sa Pilipinas. Tinatayang 6.317 bilyon ang kabuang seats laid na ihatid sa pamamagitan ng Department of Tourism Attached Agency, ang Tourism Promotion Board Philippines, na aktibong nagsasagawa ng marketing at promotion ng pag-amount ng international na domestic travel at paglahok sa mga pangunahing expo sa lokal at sa ibang mga bansa. Ayon pa nga umano sa atin mahal na Pangulo, sa pag-asa sa 2024, ang atin pangako sa pagbabago ng turismo ng Pilipinas ay hindi natitinag. Ginagabayan ang ating pambansang plano sa pagpapaunlad ng turismo mula 2023 hanggang 2028. Tayo ay nakahanda para sa isang maunlad na tanawin ng turismo na makikita sa paglampas ng ating mga target sa mga internasyonal na domestic na pagdating ng mga resibo at pagpapaunlad ng kaunlaran ng ekonomiya at higit na paglikha ng trabaho para sa ating mga tao.